Time lapse. Time lapse challenge. Yate. Amon, time lapse challenge. Anong pace? Time lapse challenge nga eh. Hindi nga alam yun. Yeah, ikaw diyan. Yung mangit. Ikaw ano, hay na. Time lapse nga. Ma, time lapse. Time lapse. Please, time lapse. Time lapse challenge, di nyo alam. Ikaw, Jerome. Time lapse challenge. Listen mo. Time lapse nga, challenge. Game na! Wala pa akong tulog, guys. Tingnan niyo yung eye bags ko. Mula kagabi. Time check tayo. 9:00 na. Sakit ang ulo ko. Pero dahil birthday nung isa, Mrs. Di ba, may tara. Palamigin natin ulo natin. Cold spring tayo. Let's go. Nakarating din kami ng ligtas sa islang to. Malayo, oo, yung biyahe, mapagod. Pero pag nakita mo na kung yung nag-aantay sa'yo, mapapahawi lahat ng pagod na yun. Kasi, yung literal na pagod, isang tulog lang yan eh. Kinabukasan, full charge ka na ulit eh, di ba? Pero yung pagkakataon na makakita o magkaroon ka ng bagong oportunidad para pasahin yung sarili mo, yung pamilya mo, hindi mo na mababalik yun pag pinalampas mo. Kasi di ba, walang may alam kung bukas nandito pa ba tayo. Kaya hanggat gumigising ka pa, sulitin mo lahat ng gising na yun. Dahil darating ang araw na hindi mo na magagawa yun. Nasa sayo eh, kung ano pipiliin mo, uubusin mo yung lakas mo sa kakatunganga sa bahay o uubusin mo yung lakas mo sa mga makabuluhang bagay. Huwag ka mag-alala kasi kahit saan dyan, may mararating ka. Alam mo na yun. Hindi, ganito kasi yan. Dahil lang alam mong matagal at mapapagod ka, hindi ka natutuloy. Tsong wala kang mararating kung hindi mo pipihitin yung susi sa loob ng ulo mo. Gaano man kataas ang pangarap mo sa buhay, wag kang matatakot sa pagod at sakripisyo dahil parte yun eh. Hindi ka makakakain ng kanin kung hindi mo sasaingin. Hindi ka makakakain ng ulam kung hindi mo lulutuin. Lahat ng bagay kailangan kilusan mo muna sa umpisa. Hindi tatakbo ang sasakyan kung hindi mo sususian. Kung hindi mo lalagyan ng gasolina, hindi yun tatakbo sa kung saan mo siyang direksyon dapat dalhin. Kailangan kumilos ka. Kailangan ng lakas mo para marating mo kung ano yung gusto mong marating sa buhay. Kasi kung hihiga ka lang dyan, wala mangyayari talaga sa'yo. Hindi po pwede na inaasal natin lahat sa Diyos na parang nasa Diyos. Lagi kong idadasal sa Diyos. Hindi po pwede yun. Sabi nga nila, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So depende yan sa'yo kung ano yung gusto mong kilos. Sabi nga, work smart, not hard. Hard work nga yung ginagawa mo, pero sablay naman yung mga diskarte mo. Wala rin mangyayari, di ba? Smart move yung ginagawa mo, pero swabe lahat. Kailangan mo lang talaga gamitan ng tamang isip at tamang puso sa lahat ng bagay. Ang pangarap, parang nagtatanim ng puno. Malaki pangarap mo, malaking puno yung kailangan mong itanim. Hindi naman pwede maghukay ka ng mababaw lang. Hindi naman pwedeng konting tubig lang yung ididilig mo dyan. Kung gusto mo ng malaking puno, malaking trabaho ang kapalit nun. At nasa sayo yun. Then pag nagbunga na yun, hindi po pwede na hayaan mo na lang bumunga yan dyan. Hindi. Kailangan pa rin ng maintenance. Ganun din sa atin. Kung ano yung marating natin, nandoon na tayo sa taas, hindi po pwede na lantutay ka na nandun sa taas. Pag hindi mo diniligan yung puno, magbunga man siya isang beses lang, and then sa susunod hindi na ulit. Ganun yung pwede mangyari pag pinabayaan natin kung ano man yung narating natin sa buhay. Mawawala lahat sa'yo. Sayang yung oras. Oras. Kasi ilang oras lang ang binigay sa atin dito sa mundo. Depende sa atin kung saan natin yun nilalaan. Huwag ka matakot sa pagod kasi yung pagod, isang tulog lang yan. Bukas, malakas ka na ulit. Matakot ka sa oras na sinayang mo. Kasi pag lumipas yan, kahit tumambling ka pa ng 100 beses dyan, hindi mo na mababalik yan. Ano man ang landas na tinatahak mo ngayon, mabagal man ang pag-usad mo, ang mahalaga, umuusad ka. Hindi, nakastuck ka lang sa comfort zone mo, sablay yun. Kailangan mabagal man yung movement mo, pero hanggat umuusad ako, still, umuusad ako. Darating at darating ang panahon na lahat tayo makakarating sa gusto nating puntahan. Pare-parehas lang ang kinakain ng tao, kaya lagi mong isipin na kaya mo rin yung kaya nila. Pero isipin mo rin na bago mo kayanin yung kaya nila, kailangan mo munang kayanin yung kinaya nila para kayanin mo kung ano yung kaya nila ngayon. Gets mo? Ito lang ang kailangan mong gamitin dyan. Hindi mo na kailangan lumayo saan-saan mga lupalop ng mundo. Nandito lang sa loob ng bilog na to, ng sekreto. So doon ko na patunayan, wala talagang madaling trabaho. Like kahit saan ka ilagay, mahirap. Legit kasi ngayon, kung naiisip mong parang sumuko sa work mo ngayon kasi parang mahirap, ang hirap, tapos hindi mo pa na-enjoy, parang kailangan mo siyang pag-isipan maigi kasi talagang mahirap hanapin yung bagay na na-enjoy mo at the same time kumikita ka. Like paano kung may pamilya ka na? Anong pipiliin mo? Pipiliin mo pa ba yung mag-enjoy ka
o yung kikita ka. Kasi may, kumbaga, nandun ka na sa part lalo kung nasa 30s ka na. Ang hirap nang hanapin eh. Pero hindi ko sinasabing imposible. Kaya. Pero ang hirap na lang talaga niyang hanapin. Tulad si Papa. Hindi niya alam kung ano yung susundin niya kasi hindi siya pwede mag-resign sa trabaho before si Papa. Kasi binubuhay niya kami. Diba tama pa? Kumbaga, gusto niyang sumubok, gusto niyang sumugal sa ibang bagay. Kaso, hindi niya na kayang iris yun. Kasi kapag nagkamali siya, wala kaming kakainin. Sabi nila